500 na po tayo. Start na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Ratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Bakit daw tahimik ang mga DDS? Alam niyo po, totoo po nananahimik tayo, di ba? Kasi may kasabihan tayo, kung wala ka namang magandang sasabihin, manahimik ka na lang. Pero yung pananahimik natin, may nasama pa, di ba? Nagpapakadesente na nga po kami. Sa totoo lang po, teka, baka malobat lang. Lapit tayo, hindi kasya. Okay. Sa totoo lang po, nagpapakadesente lang po kami kaya hindi kami kumikibo. Ano-ano po ang new normal na sa Pilipinas? Pangalawang pag-usapan natin, iisa-isahin po natin. Ang new normal po sa Pilipinas, mga kriminal ang nagpapakulong sa abogado. Baliktad na po, only in Bongbong Marcos time na yung mga kriminal po pinakukulong ang abogado. Lahat po ng panahon, sa panahong normal ang Pilipinas, lahat po ng panahon, na nung panahon na normal pa po mag-isip ang mga pinuno, ang kriminal po pinakukulong ng abogado, no? Ngayon po, kakaiba po tong pinuno natin, no? Only in time of BBM na yung kriminal po nagpapakulong ng mga abogado. Ayan po. Okay, unahin na natin to kay Biloso. Sa totoo lang po, totoo po yung kami sa kasabihan, no? Kung wala kang sasabihing maganda, manahimik ka na lang. Napagkakamali po, no, ng mga mahihina utak na mga BBM supporter na yung pananahimik namin tungkol po kay Mary Jane Biloso ay tanda po na kung ano pa man, no? Hindi ko po alam kung ano po ibig sabihin. Gusto nilang palabasin na napakagaling ng presidente ni BBM dahil nailigtas niya. Tandaan niyo po, kamakailan lang, may binitay po. Ito po, totoong OFW, no? Tapatan na tayo. Ayaw namin magsalita sana. Putya, kinukulit nyo kami. Bakit hindi kami kumikibo kay Mary Jane Biloso? Tamang OFW po yan. Pero ano po ang kanyang, ano po ang kanyang kaso? Sasabihin ko po, droga. Nagpapasok siya ng droga. Siyempre, sasabihin po natin na drug mule lang siya, na siya po ay biktima rin. Lagi naman pong biktima pag sa droga, di ba? Ayaw po namin magsalita. Makukulit kayo. Gusto nyo pang palabasin na parang banal. Sa totoo lang, no? Pasensya na po. Pasensya na po kayo. No? Kung ako po ay nagsasalita ng ganito. Kasi nakakabwisit na eh. Binabaliktad nila lahat eh. Hindi na nga kami kumikibo. Magdiwang na nga kayo kung yan lang yung achievement ni Marcos. Maiuwi ng buhay si Biloso. Okay lang. Pero inaano nyo pa kami. Dinadamay nyo pa kami. Parang, ano kayo mga DDS? Bakit tahimik kayo sa achievement ni Marcos? Hindi po kami natutuwa sa achievement. Hindi po namin nakikita achievement yan. May binitay po, di ba? Kamakailan lang. Wala nagawa si Marcos. Alam niyo po, kung ikukumpara nyo kay Pangulong Duterte, napakaraming nailigtas ni Pangulong Duterte na mga OFW. Kaya lang tapos na eh. Hindi po kami mahilig sa mga walang katapusan. Sa dami po ng achievement ni Pangulong Duterte, hirap na kaming isa-isahin yung mga achievement. Isa po yan sa pinagkakapuri ng mga OFW. Dahil po kay OFW, ako pa bitter. Naging bitter pa ako ngayon. Kayo po ang walang tigil. Wala kayong tigil sa kaatake.
may konting achievement, tuwan-tuwa, gusto nyo magdiwang din kami. Ayaw namin magsalita dahil droga po yung kaso ni Veloso, no? Una po, droga yung kaso niya. Ikalawa, yung leader namin si PRRD, no? Sabi niya, leader namin si Duterte. Sabi niya, kaso niyan droga, hindi ako makikialam. Bahala na kayo diyan, Indonesian government. Tatapatin namin kayo, baka akala nyo, no? Tatapatin namin kayo, baka akala ninyo wala kami masabi. Gusto na naming manahimik sana, pero droga po. Ngayon si Pangulong Duterte, sabi niya sa presidente at that time, si Joko Widodo, ayoko naman na pag kayo sa droga, pakikialaman nyo rin yung bansa ko. Kaya dahil droga yan, hindi ako makikiusap. Patupad nyo po yung batas nyo kasi droga yan. Hands off si Pangulong Duterte. Leader namin yun. We are taking cue from our leader. Hindi katulad ninyo, ilang beses na sinabi ng leader nyo na hindi pa papasukin yung ICC, hindi pa makikipagtulungan sa ICC. Di ba? Paulit-ulit si BBM dyan. No to ICC, hindi kami makikipagtulungan. Wala silang jurisdiction. Pero yung mga kasapi, yung mga supporter ni BBM, pakulong na sa ICC, papasukin na ICC. Ganun po kami, marespeto kami sa pananaw ng amin leader. Nakita niyo yung pagkakaiba? Sinabi ni Tatay Digong, droga yan, di ako makikialam. Susunod kami. Pero ginagalang namin yung pamilya. Ginagalang namin yung kasiyahan nyo. Ayaw namin nang babahiran yung kasiyahan nyo. Konti na lang nga achievement ni BBM, babanatan pa namin, hindi. Hinahayaan namin kayo. Kinakalkal nyo sa amin. Bakit tahimik kayo? O di magsasalita ako. Ikatlong dahilan. Bakit kami tahimik? Di ba? Kasi nga anti-droga rin kami. Magiging ipokrito kami kung salita kami ng salita na ayaw namin sa droga pero sinusuportahan namin yung may kaso ng droga. Hindi nyo naintindihan no? Kami, sinasabi namin, dinadamdam namin, tagos sa puso namin kung ano yung sinasabi namin, pinaniniwalaan namin. Sa inyo, supporter kami ni BBM. Sabi ni BBM, ayaw niya sa ICC. Hindi, dapat makulong si Duterte sa ICC. Ayan po yan. Actual. Ikatlo, ang tanong ko sa inyo, bakit hindi kayo nagsasalita at yung leader ninyo at lahat ng mga BBM senatoriables at lahat ng mga BBM officials at lahat sa administrasyong ito, bakit dehin bokiki kayo sa pagpaslang sa dalawang pulis ng mga adiksyones sa bypass operation? Bakit hindi nyo kinukundina? Tanungan tayo. Di ba? Alam namin kung bakit. Kasi pag once na kinundinan nyo yung mga nanlaban sa bypass operation, once na kayo ay nagsabi na kawawa yung mga pulis na namatay sa labanan laban sa droga, para nyo nung inamin na tama pala yung kinundak na war against drugs ni Tatay Digong. Yan yun Kayo, bakit kayo tahimik dun sa napatay na pulis ng mga drogista, ng mga bypass ng mga drug pusher? Kasi pag nagsalita kayo ng laban sa mga pusher, sa pagpatay nila sa pulis, para nyong inamin na all along, tama pala si Tatay Digong sa kanyang mga ginawa sa war on drugs. Tama palang unahan yung mga kriminal.
Yun po yun. Kami po, never. Kahit po kami ay follower lang. Kaya nga gusto namin yung mama eh. Alam niyo kung bakit gustong-gusto namin yung mama? Hindi siya ipokrito. Nagsasalita siya laban sa droga. May kaso ng droga yung kababayan niya, OFW. Hindi niya yan inano. Hindi niya yan na kinonsinti. Bagkus. Sinabi niya ron sa kaibigan niya yan, si Joko Widodo. Malamang kung ano i-request nun. Punta na tayo sa pangalawa. Mabilisan tayo ngayon eh. Ma-action ang buhay natin ngayon. Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. May bago na pong new normal in the Philippines. Kagabi po nagsimula. Ito na po ang bagong Pilipinas. Di ba? Bagong Pilipinas daw eh. Ito pala ang kahulugan ng bagong Pilipinas. Kapit kayo mga kapatid. Sa bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos, ang convicted criminal, wag na nating pangalan ng Franz Castro, no? Sumayaw po, pumunta kay ako, hanapin niyo po. Hindi ko lang makita eh. Sumayaw na ganyan. Po, nilapitan si ako, parang insultong-insulto. Napakulong ko. Criminal ako pero nagpakulong ako ng abogada. Only in BBM's time na yung convicted criminal ay nagpapakulong ng abogada na walang nilabag na batas. Yung lumabag sa batas, nagpakulong ng abogadang lady of law. Tao ng batas. Tao ng korte. Sumusunod sa batas. Alam ang batas. Yung walang alam sa batas, nagpakulong ng lady of court. Only in BBM's time. Nagaganap po yan. At hindi lang po yan ang new normal sa Pilipinas. No? Baka kala nyo, yan lang po ang bagong normal. Marami pa po. Ito pa po ang new normal sa Pilipinas ngayon. Nagmamakaawa ng tulong. Katunayan, no? Naawa yung mga artista, nananawagan ng tulong, katakot-takot. Nakita ko si Daniel Padilla, nananawagan ng tulong, mag-donate sa hindi pala GMA yun, ABS-CBN Foundation, nananawagan yung mga Kapuso Stars na mag-donate sa GMA Foundation para po may maipantulong sa mga humihingi ng tulong, sa mga nasalanta. PI kayo. No? Nasalanta. Nanghihingi na sila ng tulong, naaawa yung mga Panahon ni Duterte, wala na po yan. Wala na po nanghihingi na tulong na network. Kaya ng DSWD. Kaya natin. Bakit? Ang pondo ng tao nung panahon ni Digong, diretso sa tulong ng mamamayan, sa mamamayan. Ngayon, saan napupunta ang pondo ng tao? Pinakamalaking ayuda. Bakit may nanghihingi? Pinakamalaking ayuda sa kasaysayan ng Pilipinas. Ibig mo sabihin, badong? Nagpandemya, mas malaki ang pondo ng ayuda ngayon? Opo. May pila sa pandemya. Alam niyo problema ng pandemya? May pila. Walang social distancing. Bakit po may pila? Walang pakialam sa social distancing. Kasi may namimigay ng ayuda. Nakikita po natin. No, sabay-sabay halos. Nagkakagulo rito sa Las Piñas, nagkakagulo diyan dahil walang social distancing. Yung mga reporter na nire-report yung wala na naman social distancing dito, anong klaseng gobyerno to? Yun lang po, pero hindi nakikita na kaya nakapila, kaya nagkakagulo dahil namimigay ng ayuda ng sabay-sabay. May nakita po kayo ngayon sa Pilipinas na namimigay ng ayuda sabay-sabay? Wala po. Pero nung panahon ni Duterte, sabay-sabay na namimigay ng ayuda. Alam niyo po ba ang ayuda ngayon? Doble ng ayuda ni Duterte. Ha? Doble? Badong doble? Doble.
yung budget natin ng 2024 doble ng budget ng ayuda ni Duterte nung may pandemya. Kasama pa rin yung bibili pa ng mga PPEs. Ito, purely ayuda lang. Ang dami pang hindi nakatanggap. Wala naman kami nakikita nagkakagulo. Ang nakikita namin, isa-isa lang. Laging na, kung nasan si Martin, doon may bigayan. Totoo po yan. Noong panahon ni Digong, diretso sa mamamayan yung ayuda. Pero doble ngayon. Teka lang, kulang kayo, huwag kayong magalit. Doble ng 2 taon ni Digong. 2 taon. Budget ni Martin Romualdez. Hindi po ni Bongbong ha. Martin Romualdez na budget yan. Budget ni Martin Romualdez. Sino ba si Martin? Presidente ba yan? Ay hindi po natin alam ang kategorya na eh. Ha? Sa totoo lang, sa bagong Pilipinas, mukhang mas mataas pa yung speaker kaysa sa presidente. Real talk po tayo sa bagong Pilipinas. Ito po pala yun. New Philippines. Matindi. Kay Digong, may pandemya, namigay ng totoong ayuda, mas malaki pa, 2 beses na doble sa 1 taon. Opo, 2 taon ni Digong na ayuda, 1 taon ni Martin, doble pa ng 2 taon ni Digong. At hindi lang yan. Meron pa sa 2025. Meron pa sa 2026. Meron pa sa 20... Pucha, walang katapusan. Bagong Pilipinas. Sangkatutak ang pondo sa ayuda. Pero sa build, Mindanao Railways, tanong nyo po kung magkano ang ayuda. Ang budget. 600 billion po ayuda eh. Kay Digong, 300 billion, 2 taon. 2 taon? 6,000, 8,000? Diba 6 to 8,000 ang bigay ni Digong? 8,000, mga taga Maynila. Natanggap nila 8,000, 2 taon. 16,000. Pero 300 billion lang yun. Kay Martin, 500 billion. Magkano ba natatanggap sa ayuda? Hindi ko alam. 5,000 yata. Yung 5,000 na yun, isosoli mo pa. Di ba nakunan ng video? Sosolian mo pa yun. Grabe pala, no? Simpleng kwentahan lang po. Maririndi kayo. Sa bagong Pilipinas, inuunang ayuda kaysa infrastruktura. Magtataka ba kayo bakit wala tayong bagong infrastructure kay Bongbong Marcos? Walang budget. Wala na nga nagpopondong taga-ibang bansa. Sino po alam niyo po, walang matinong taga-pondo ang magpopondo sa presidente na anong gagawin natin? Sabay kamot. Alam ko na ngayon. Kaya pala may kaugnayan po yung pagkakamot at kamote. Kaya pala tawag sa mga bobo nung araw, kamote. Di ba? Kasi kamot lang ng kamot ang alam. Di ba pag tinanong yung mga bobong kaklase nyo, ma'am, di ko po alam eh. Yan po pala ay ayon po sa pag-aaral na sinagawa ni Badong. Ako na rin nag-aral. Yan pong actuation na yan ay hinuhukay mo yung utak mo kung nasaan. Delia Imata, thank you very much sa $9.99 na pangkape. Okay. Sa bagong Pilipinas, nanghihingi, nagmamakaawa yung mga sinalanta ng bagyo, pero dahil walang namimigay na ayuda, hindi pa nakakarating si GMA Foundation at si ABS-CBN Foundation. Samantalang sa mall, namimigay si Martin ng ayuda. Samantalang sa Davao, bumabaha ang ayuda sa Davao City. Palakpakan natin ang mga taga Davao, napakaswerte nyo. Bumabaha ang ayuda. ₱5,000 lang ang binibigay ni Martin.
Kay Digong, 2 beses, 16,000. Dapat doble ng budget ni Digong. Baliktad. Yung budget ni Digong, ang dinoble ni Martin, pero kinaltasan niya ng kalahati yung binibigay na ayuda. 5,000 lang. Kayo na po magkwenta. Kayo na po magkwenta. Okay. Sa bagong Pilipinas, namimigay ng ayuda sa walang baha. Pero yung mga binaha, nanghihingi ng tulong. Sa bagong Pilipinas, inuusig ang dating Pangulo ng Pilipinas dahil napatahimik niya yung Pilipinas. Inuusig siya dahil napababa niya yung krimen. Inuusig siya dahil nagustuhan ng tao ang kanyang palakad. Lahat po ng kalye survey, Digong ang panalo. Lahat po ng kalye survey, mas gusto ng tao si Digong kaysa kay Bongbong Marcos. Baliktad po yun. Dapat sa incumbent, kasi kasalukuyan eh. Okay. Sa bagong Pilipinas, inuusig ang dating Pangulo dahil pumatay siya ng mga kriminal. Opo, kriminal po ang tawag sa mga drug pusher at drug lord. Pinaano nyo pa eh. Ha? Kriminal po sila dahil gumagawa po sila ng krimen. Pinatay ni Digong yung kriminal na mga drug lords at mga drug pusher. No? Sa dati po yan, award ang bibigay sa iyo. Pag pulis ka, nakapatay ka ng drug lord, may reward ka. Tataas yung rango mo. Ngayon po, kinukundina ka. Yan po ang bagong Pilipinas. Zero budget sa infrastructure. Zero kayo sa Mindanao. Grabe. No? Sampal na sampal po yan sa inyo sa Mindanao. No? Zero kayo. Ano po sabi ni BP Sara? Wala pong silbi. Wala pong silbi ang ayuda. Sa totoo lang po, tinignan ko yung budget. 500 billion ang budget. Eh yung per space po ng Mindanao Railways, 81 billion lang. So kayang-kaya po pala, no? Kasi may nag-post po na yung 500 billion na ayuda, ginastos na lang sana sa pagpapatayo ng Mindanao Railways. Eh baka malaki po ang tulong sa ekonomiya niyan. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ipang-ayuda mo. Una, sigurado ba tayo na makakarating lahat yung ayuda na yan sa dapat patunguhan? O yung iba dyan na pupunta sa bulsa ng kung sino? Wala nag-accounting eh. 500 billion yan. Ni isa wala naghanap. Sa bagong Pilipinas, nagpopondo tayo ng flood control project. Para saan po kaya yun? Sa pangalan pa lang, flood control. Makontrol ang pagbaha. Ibig sabihin, kaya mo bubuhusan yan para makontrol mo yung pagbaha. Eh binabaha pa rin. Ibig sabihin, palpak. Pero ang unang nangangatwiran, yung presidente. Una, binangga ng barko yung flood control project. Ikalawa, na-overwhelm. Anong gagawin natin? Yun ang importante dun eh. Anong gagawin natin? $2 billion lang daw. Ayon sa DOA. Department of Agriculture, 2 billion lang ang kailangan nila para sa irrigation at kung ano-ano pa. Yung mga priority, alam niyo po ba ito pagpalagay na natin nakarating sa tao, paano po yung paglago niyan ng ekonomiya niyan? Ibibili mo lang yan, tapos ubos na, tapos na agad. May kasunod pa ba? Wala na. Wala na po.
Patay yan. Kaya pag nag-aral kayo ng economics, lagi po, una, yung infrastructure talaga, lagi po yan. Una, bibilis yan, yung daloy ng kalakalan. Pero bibigyan ko po kayo ng ehemplo. Halimbawa, nagpatayo na lang ng railway sa Mindanao. So kukuha ng mga tauhan niya na mga taga Mindanao, magkakatrabaho. Yung magkakatrabaho na yan, magkakaroon ng regular na sweldo. Kung ilang taon nilang gagawin yung Mindanao Railways, ganun yung taon ng regular na sweldo nila. Yung mga sumusweldo na yan, makakapagbayad yan sa mga, makakabili yung mga kamag-anak, yung mag-anak niya, makakabili sa talipapa, makakabili sa palengke, makakabili sa sari-sari store. Kikita yung palengke, talipapa at sari-sari store. Di ba? Bago po, pag nakapamilya mga yan, magta-tricycle, kikita yung mga tricycle. Di ba? Yung tricycle na kumita, bibili yan sa mga tindahan, palengke, sari-sari store, kumikita. So, akala nyo lang, yung kikita lang, yung direkta, na yung mga manggagawa doon, hindi po. Ang dami niya pinakikita. Kaya ikot ng ikot yun. Kaya meron po talaga yung mga infrastructure, sa pagpapatayo pa lang na infrastructure, malaki na po ang ganansya ng ekonomiya ng isang bansa. Pagpapatayo pa lang. Kaya po, magtataka kayo, bakit sa panahon ni Tatay Digong parang ang alwan-alwan na ng buhay natin? Ang daming may trabaho eh. Ang daming build, maraming may trabaho. Therefore, kung kumikita ka, kumikita yung kapitbahay nilang sari-sari store, si sari-sari store, kumikita yan, mag-i-empleyo yan ng tagatinda. Si tagatinda, kikita yan, magpapadala sa probinsya ng pera. Si probinsya sa pera, kikita yan, alam nyo, sanga-sanga. Dahil lang sa gumawa ka. Kaya po, papaunlad na tayo kay Tatay Digong. Tuloy-tuloy na ano pa lang po yan, hindi pa po napapatapos yung infrastructure. Hindi pa po napapatapos yung infrastructure. Kumikita na yung andami-dami. Unlike sa ayuda, patay ka agad yan. Una, magkano cut dyan nung mga namimigay? Direkta po yan. Nasa video yan. Hindi nyo pwede ipagkaila. Panay cut kong na yan. Subi-subi. Wala rin. Isang araw, 2 araw na kainan. Tapos na. Tigil ng ekonomiya dun. Hindi kita isi-shoutout Orbel kasi nasa topic pa tayo. Mamaya na kita isi-shoutout Orbel from Vancouver, Canada. Alam niyo po, kaya sabi ni wala pong umunlad na bansa dahil sa ayuda. Kung ang main project ni Bongbong Marcos ay ayuda, amasa tayo na hindi tayo unlad. Ano yan? Kakaiba ka? Ikaw lang ang kauna-unahang bansa na umasa sa ayuda? Wala po. Pero lahat po ng bansang maunlad, tandaan nyo to, lahat ng bansang maunlad, nag-invest sa infrastructure. Sino po sa tingin nyo ang tamang daan? Si Pangulong Duterte na may build, anti-criminality, anti-drugs, o eto na ayuda, pro-drugs. Hindi na nga raw krimen dapat yung droga kasi extension niya ng energy. Energy booster. Antindi. Kaya ang solusyon, gawing adik ang lahat, titino ang Pilipinas. Ma-extend. Mag-o-overtime. Pa-shoutout naman kay Jan Potpot na from Doha, Qatar. Jan Potpot. Hindi lang kita isi-shoutout, gagawin pa kitang moderator dahil nagpakapi ka ng 10 Qatar Rial. Yan po ang aktualidad. Walang bansa na umunlad dahil sa ayuda, pero lahat ng bansang maunlad nag-invest sa infrastructure. Sabi nga ni Pimentel, naligo lang yung presidente paglabas.
ibasura na natin yung Mindanao Railways. Hindi mo rin masisisi. Kauupo pa lang nila, nireject na nila yung China financing. Sabi nila, ang mahal ng tubo, sabi ni Bautista. Mahal naman ang tubo nyo. Maghanap kami sa Japan, sa US. Sabi ko na noon, sige, tignan natin kung makakahanap ka. May nahanap po bang financer? Wala. Kaya tayo, lagi tayong kapos. Lagi tayong aasa sa utang. Napakaswerte ni Marcos. Minana niya kay Tatay Digong, mataas yung rating natin sa pautang. Dahil papaunlad ang ekonomiya natin eh. Pero kawawang-kawawa yung susunod kay Marcos. Kasi babalik na tayo nung panahon ni Cory na halos walang nagpapautang. Alam niyo po, college ako nung time na yan, Cory, Ramos actually ako college. Pinag-aaralan namin yan. Wala nagpapautang po sa atin. Kaya akala nyo, simple lang, sabihin lang ng presidente. Akala nyo po yung ginawa ni Digong, simple lang. Sabihin lang ng presidente, magbe-build ako. Bakit hindi ginawa ng lahat ng presidente? Hindi nila kaya yung diskarte ni Digong. Ang ginawa ni Digong, pinagselos niya, anong tawag doon? Ginamit niya yung China para yung US at ang kanyang mga kaalyado ay muli tayong bigyan, tapunan ng mga project. Kasi baka makuha tayo ng China. Yan ang build ni Tatay Digong. Kaya ba ni Bongbong Marcos yan? Magti 3 years na po siya sa katungkulan. Baha lang po. Anong gagawin natin? Baha lang, hindi kaya eh. Oh, nagbobombahan na po yung Russia at Ukraine. Akalain yung ipinagmalaki yung pakikipagkaibigan sa Ukraine. Yan po ang ating presidente. Yan lang po ang ating topic. Pwede na po kayong magtanong, pwede na po kayong magbigay ng reaksyon. At higit po sa lahat,